Ayan, page 27 po sa ating module. Sagutan natin tong kukulayan, no? Page 27, pakitawag nyo po si mama, si papa, o kung sino man pong nakakatanda na kasama ninyo sa bahay. Pa-help po kayo, kunin po ang module. To, ang blessed book or yung module natin. Ayan, at pumunta po sa page 27. Sasagutan po natin itong mga kukulayan. Kaya kumuha po kayo ng crayons. Yan, kunin din po ang mga pangkulay. Ayan, kung ready na po, pwede pong i-post itong video habang kinukuha po ang mga pangkulay at ang module. Kung handa na po, nakuha na po ang lahat, mag-start na po tayong magsagot. So, tingnan po natin yung unang picture. Ito yung number. Anong number po ito? 5. Ang sabi po dyan ay color the sound word pictures. Sabihin, kukulayan lang daw po natin ang mga picture na merong sound. So, pag may narinig po tayo na sound, kukulayan po natin, no? Patulong tayo, ha? Okay? So, una po ay number 5. May narinig po ba tayong sound sa number 5? Yes or no? 5. May narinig po ba tayong sa number 5? 5. Yes or no? Ang sagot ay... Oops, wait, sorry. Ang sagot ay yes. Ayan. So, kulayan po natin ang number 5. Ayan, number 5. Wag po lagyan ng check, ha. Wag pong lagyan ng check. Kulayan lang po ang number 5. Tapos na po ba? Pwede pong i-post ang video habang nagkukulay ang mga bata. Ayan, next na po tayo na picture. Kung tapos na po, eto na po, next picture ay fire. Fire, no? English po ng apoy ay fire. May narinig po ba tayong sa salitang fire? Fire. Meron po ba siyang yes or no? Fire. Fire. Ang sagot po ay yes! Kaya kulayan din po natin yung fire. Huwag po lalagyan ng check, kukulayan lang po ang picture ng fire. Okay. So, pwede pong i-post kung hindi pa tapos. Kung tapos naman na po, next picture na po tayo. So, ang next picture ay saranggola. Ang English po ng saranggola ay kite. Kite. No? Kite. May narinig po ba tayong sa salitang kite? Kite. Ang sagot po, ano pong sagot? Yes or no? Ano kaya ang sagot ng Blessed Kids? Kite. Kite. Yun po ang hinahanap na sound. Ang sagot ay no, wala po. No, wag po lalagyan ng X. Wag po lalagyan ng X at wag din pong kukulayan. Dapat po walang kulay ang kite. Wag din pong lalagyan ng X. Ine-next na po natin. No, next picture. Ito naman. Uy, masarap to. Ito ay pie. Pie. May narinig po ba tayong sa salitang pie? Ito po ang hinahanap na sound. Ang ating pong picture ay pie. Pie. Ano pong sagot? Yes or no? Pakinggang mabuti. Ang hinahanap ay may narinig po ba kayong ganon? Sa salitang pie. Pie. Yes or no? Ang sagot ay sorry po. Yan. Ang sagot ay no. Wala din po. Kaya wag kukulayan ang pie. Wag po ito kukulayan. Wag din pong lalagyan ng X. No? Next na po tayo.
Okay, next picture. Uy, ang ganda. Ito ay isang farm. No? Farm. May narinig po ba tayong sound sa farm? Farm. Ano pong sagot? Yes or no? Farm. Yes or no? Ang sagot ay yes, meron po yang sound. Nasa umpisa po, no? Farm. Farm. Kaya kulayan po natin yung farm. Okay? Pwede po ulit i-post habang nagkukulay ang mga bata. Yan. Next picture ay itong napakagandang bulaklak. Ang English ng bulaklak ay flower. Flower. No? Flower. Meron po ba siyang sound? Ito po ay flower. Flower. Ano pong sagot ng kids? Yes or no? Ang sagot po ay yes, no? Kulayan po natin ang flower. Wag na po lagyan ng check, ha? Kukulayan lang. Kulayan lang po ang flower. Sige po. Kung tapos na po, next picture naman po, ito ay fan. 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 No? Meron po ba tayong narinig na sa salitang fan? Fan. Yes or no? Fan. Ang sagot po ay yes. Meron po. Nasa unahan. No? Ay, lagi siyang nalilipat. Sorry po. Ayan, tama po ang fan. Kaya kulayan po natin yung fan sa ating module. No, kulayan po natin. Huwag po lalagyan ng check, ha? Kulay lang. Pwede pong i-post habang nagkukulay ang mga bata. Yan, kung tapos na, next picture na po tayo. Ang tawag po dito ay feather. Feather. May narinig po ba kayong sound sa feather? Feather. Yes or no? Ang sagot po ay yes. Ayan. Yes. Meron po siyang sound na nasa unahan, no? Feather. Kaya kulayan po natin yung feather sa ating module. Pause po ulit habang nagkukulay. Okay, kung tapos na, next picture. Ito po ay tree, no? Yung puno ay sa English ay tree. Tree, tree. Tree. Okay, so yung tree, meron ba siyang sound? May narinig ba kayong tree? Tree. Pakinggan mabuti, ha, ang hinahanap natin. Dapat marinig natin yung meron ba kayong narinig na ganon? Tree. Tree. Yes or no? Ang sagot po ay no, wala po siyang tunog, no, yung puno, no? Kaya wag nating kulayan yung puno. Next na po tayo. Wag din lagyan ng X, ha? Wala pong gagawin dun sa puno. Next na po ay yung frog. Frog. May narinig po ba kayong sa salitang frog? Ulit, ang dapat nating marinig ay meron ba siyang sound? Ang siya po ay frog. Frog. Yes or no? No, ang tamang sagot ay yes. Meron siyang sound nasa unahan din. Frog. Frog, no? Kaya kulayan natin yung palaka sa ating module. Kung tapos ng kulayan, next picture na tayo, no, yung mga paa. Ang English nitong dalawang paa ay feet. Feet. May narinig po ba kayong sound sa feet? Feet. Yes or no? Okay, ang sagot po ay yes. Meron po, no? Kaya kulayan natin yung mga paa sa ating module. Feet. Feet, no? Nasa umpisa rin, feet. Okay, kulay na po tayo ng ating, nakulayan na po yung mga paa sa module. Kung tapos na pong kulayan,
Next picture, yung huli ay house. House. May narinig po ba kayong f sound? May narinig ba kayong ganon? F. House. House. Yes or no? House. Ang sagot ay no. Wala po, no. Wala siyang f sound. House. Kaya wag po kukulayan yung bahay. Ayan, kung tapos na po sa module, ito po yung page 27. Ayan po ang mga sagot. No, wag pong kulayan yung may X, yung may check lang po ang kukulayan. Okay, next na po tayo. Ayan, paano naman natin isusulat si letter F? Si letter F. Ayan, di ba may tatlo tayong guhit? 1, tapos yung sa gitna, yung broken lines, yung putol-putol, tapos sa ilalim. No, 1, 2, 3. So, mula sa pinakataas, maguguhit tayo ng linya o ng line pababa. O, sundan si teacher ha. 1. Yun ang una ha. Ulit nga po. 1. Tapos, stop. Balik tayo sa taas. No? At gumuhit naman tayo ng pahiga sa pinakataas. 2. No? Yung pangalawa ha. 2. At 3 sa bandang gitna. Yung may putol-putol na linya. No? Tapos, hindi sila magkasing haba. Mas maliit siya ng konti kay 2. 3. O, ulitin nga po natin yung malaking F. Ito po ay malaking F, yung big F. 1, 2, 3. Isa pa po. 1, 2, 3. Okay, nakuha po ba? Dapat po ay nasa guhit. Ha? Wala pong lalagpas. Next naman yung small f, yung maliit na letter F. No? So, simula po dito, medyo nakakurba, no? Iikot ng konti, then pababa, 1 yon. Ulit, 1, tapos sa gitna, no? Yung sa may broken lines or yung putol-putol na linya, guguhit tayo ng medyo maliikli lang. 2, ulitin natin, 1, 2, isa pa po, 1, 2. Ayan, patulong tayo kay mama at papa kung nahihirapan po Okay? So, next po, ayan. So, dun nga sa kwento natin kanina, no, ano ulit ang ating natutunan sa kwento ni Felix Fox? Kung naaalala pa po, anong natutunan? At yung natutunan din ni Felix Fox na dapat nating gayahin. Palaging magsabi ng totoo. No, wag po tayo magsisinungaling. Palaging totoo lang ang ating sasabihin dahil yun ang gusto ni Jesus. No, at yun ang mas nakakabuti. Laging magsasabi ng totoo or gagawa ng totoo. No? So, sa ating mga kaibigan, mga kapitbahay, no, laging totoo sa ating pamilya, no, palaging totoo lang ang ating sasabihin at lalo tigit kay Jesus, no? Lagi nating tandaan 'yun ha. Ayan. So ngayon, sa inyong module, okay, hawak pa rin po ba ang module? So punta po sa page 25. Ayan, isusulat po natin ang letter F. Page 25 at page 26. 25 and 26 ay isusulat po ang letter F. Okay, small and big letter F. Kung nahihirapan po, no, tawagin po sila mama at papa. Tawagin po sila, magpatulong po. No? So, mga blessed parents, patulong po ang mga bata magsulat. Kung nahihirapan po sila, wag po tayo ang magsusulat. No, pwede po ulit katulad po ng silagi naming sinasabi, pwede po magpahinga or i-shake-shake yung kamay kung napapagod na po. Pwede rin po gamitin ulit yung orange color po nila, no? Kasulatan nyo po muna ng letter F at yun po yung susundan po nila ng lapis nila. Ite-trace po nila kung medyo nahihirapan pa po silang magsulat. Pero mas maganda po kung wala na po sana din ganon. No, kung kaya naman po nila, katulad po nito, nakikita po ba? Medyo maliit kasi ako sa picture. Ayan, ito po yung mga dati naming student. Ayan, medyo nagawa-gawa naman po nila kahit wala pong orange na crayon. Pero kung talagang hindi po yung talagang hindi po maintindihan yung sulat nila, pwede pong
lagyan natin ng orange na crayon, saka po nila ititrace yun. No? So, punuin po ito ng orange na crayon, saka po ititrace ng ng bata. So, yun po yung 25 and 26. Yung 27 po, yun na po yung ginawa natin kanina, yung kukulayan, yung F sound. Nasa na ba yun? Ito. Ayan. Ito po yung sinagutan natin kanina, no? So, ayan po yun. Yan po yung mga nasagutan na po natin, nakulayan at hindi na po nakulayan yung mga dapat. Next naman po ay page 28. Sa page 28 po ay ayan. Ganun lang din po. Susulatan po ng small and big F pag meron pong F sound yung picture. So, halimbawa po, yung 5, di ba, meron naman po siyang F sound. Kaya lalagyan po siya ng letter F sa ibaba. So, ganun lang din po yung sa iba. No? Halos same lang din po ito dun sa mga kinulayan na picture kanina. So, kung ano po yung kinulayan doon, yun lang din po yung lalagyan ng F, ng letter F sa ilalim po ng picture na susulatan. Tas next po ay write the words. Madali lang puro, dalawa lang. So, susulat lang din po nila yung nakalagay na word dun sa itaas. Yun lang po. 28. May 29 pa. Sa 29, kasi po kahapon, number 1 po yung sinulat nila, yung guhit-guhit lang. Number 2 na din po sila. No? Paki-explain na din po na ito ay number 2. Okay, yung nakaraan po ay kahapon ay number 1, ngayon naman po ay number 2. No? Para maging familiar na rin po sila sa number. Ayan. Kung nahihirapan din po sila isulat, pa-help na lang din po sa paglagay ng orange crayon, tas papatungan po nila ng lapis po nila, no? Ayun lang po, hanggang page 29 ang ating module work. So, kasama po yan sa gagawin nila ngayong araw sa kanilang klase. Okay? Kung may tanong po, chat lang po sa GC. Kung may mga hindi po masyadong naintindihan na gagawin, wag pong mahiya na magtanong sa GC. Okay po? At mag-send din po ng pictures at videos ng mga kids kung sila po ay gumagawa. No, tandaan po, sila po ang gagawa, hindi po tayong mga magulang, no? Tutulungan lang po natin at i-guide po ang mga bata. So, yun lang po. God bless you, everyone. Goodbye, blessed kids. God bless you po, blessed parents. Mag-ingat po ang lahat. Keep safe.